So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so makabayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintanil ng mga vlogger makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Summer Session sa katagalan makabayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Eduardo Cartera. May siyang 80 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal, may siyang 71 na mga comments. Iing Gimentiza, may siyang 44 na mga comments. Robel Ferrer Official, may siyang 33 na mga comments. And Jeline Quezon, may siyang 29 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat po ng mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre makakabahan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan po si Katita Darl. Actually, siya po ay isang bago po na channel members natin makabayan. I-welcome po natin si Katita Darl. Okay, thank you so much also kay Pusong Inami, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Piz Calante, and Bia Bibar. I-greet natin makabayan ang Doc Soliman Faki Hospital. Shoutout from Rosalinda Ilopre. Nandyan po ang ating mga early birds. Hi to Mama Marquez Hernandez, sila si John Cuan, Emmy Mapalad, Nonoy Florin Hills. Nandyan po si Rales Carlinga, Papa Adelio, Nining Joy, Welma Malabanan, Joey Tevez, Normie Batalier. Nandyan po si Pat Ting, Estrella Centino, Yolanda Lo, and hi to Army Lagaso. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic po na aura katulad rin po kay Sir Ivan. But as usual, until now, medyo may problema pa rin po ang ating ilong makabayan. May sipon pa rin po si Sir Ivan. So mukhang ngongo. Sabi nga doon sa isa sa ating viewer makabayan, sa ating last vlog, ang boses daw ni Sir Ivan para daw nagbibinata. Nagbibinata ba? Anyways, thank you so much po. Sa kapasensya talaga. Anyways, may energy naman si Sir Ivan. Pero hopefully, tomorrow okay na po ating boses makabayan. Hopefully. But I'm taking medicines naman po. At saka nag-inom rin po si Sir Ivan 2 times na nga yung lemon with honey makabayan with warm water. 2 times ko na nga inom 2 times o 3 times na ba? But anyways, hopefully okay na tayo bukas. So makabayan ko, pag-usapan po natin yung nangyari kahapon or kagabi nga pala, kagabi po na rally doon sa Liwasang Bonifacio, yung panawagan po na pag-resign na itong si Bibi Sara makabayan. So maraming nang bash. Lalo na yung pong kabilang kampo makabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga siyempre nakita ho natin lahat makabayan na hindi po ganun kadami ang nagpuntahan doon. So hindi po talaga ganun kadami ang in-expect natin po na pupunta ng makabayan. Alam niyo po nakita ko dito. Bakit? Unang-una, Friday sa makabayan. Friday, ang iba po, meron pong mga trabaho. Siyempre Friday. So siguro next time
kapag meron pong next time na ganyan po na rally mga kababayan, dapat i-timing ho natin ng Sabado or maybe Sunday mga kababayan. Much better ho yan kasi nga siyempre wala pong trabaho po ang ibang kasamahan po natin na mga loyalista o yung mga pro Marcos, mga bagong sumuporta ngayon kay PBBM. So yan po ang advice ng ating mga kaibigan, mga viewers natin na sana daw next time yung wala daw trabaho. Pero at least mga kababayan, nakita po natin doon sa rally na talagang mga legit ho yan. Mga legit, mga organic, at saka talaga pong pure po na sumusuporta doon po sa rally na hindi man lang, alam ho natin, hindi po yun lahat ng mga loyalista, nandun rin po yung mga pink clown mga kababayan. Diba? Yan po ang mahalaga. Pero of course, nakita ho yan ng kabilang kampo mga kababayan, nabasi, na nilangaw daw. Nilangaw daw. Pero at least, narinig po ng taong bayan ang ating pong panawagan mga kababayan. Yan po ang napaka-importante. Kasi nga, alam ho natin na hindi na po talaga karapat-dapat si Pipe Sara na nandyan pa nakaupo sa DepEd bilang isang DepEd Secretary kasi hindi naman siya nagtatrabaho mga kababayan. Hindi po siya nagtatrabaho ng husto bilang isang DepEd Secretary. Kasi nga hindi niya resolve po yung mga issue po dyan sa DepEd mga kababayan. Ang dami nga problema at ang dami po mga nangyaring mga kababalaghan mga kababayan. Alam natin yan, di ba? Meron pong nangyaring mga kababalaghan. Under ho yan kay BP Sara na pumuno. Bakit? Siyempre, busy kasi siya. Nagpunta-punta doon kahit sa mga kababayan, nag-early campaigning. Puro lang kasi photo ops, puro lang kasi pangangampanya ang kanyang ginawa. So, hindi niya nagampanan po ang kanyang pagiging DepEd Secretary. Kaya nagkaisa po ang mga pro-admin ng mga vlogger na, ito po'y panawagan na pagparesignin na po itong si BP Sara. Okay? But, anyways mga kababayan, kung nilangaw man doon si Liwasang Bonifacio, hindi po nilangaw sa mga views doon po sa mga vlogger mga kababayan. Napansin ba natin yan? Di ba ang dami pong views mga kababayan? So ibig sabihin, talagang marami pong sumuporta, marami pong interesado na i-pursue yung pong rally ng mga kababayan, panawagan na pagparesignin po si BP Sara. Ang daming views nga, di ba? Nakita natin po doon kay JDB, doon po nila kay Takero, doon po maraming iba, sila si Chris Olo, nandun mga kababayan, saka marami pa ibang mga vlogger nandun, sila si BNK, siyempre si BNK, si Mami Ping, marami mga kababayan. Okay, so alam nyo ba, meron kasing nag-forward sa akin na isang makabay, isang pro-admin vlogger na kung saan parang feeling ko nang bash siya dito dahil nga nilangaw yung rallying doon po sa Liwasang Bonifacio na ito po inorganize po ng grupo ni Mamiping Makabayan. Parang ginbash pa niya. Totoo lang talaga, pero ayaw kong pangalanan kung sino siya Makabayan. But I am very sure doon po sa kanyang mga viewer, kapag ipapakita ko sa inyo itong kanyang post mga kababayan, di ba? So siyempre familiar sa kanila. Kasi nga sila po ay viewer doon po sa pro-admin na vlogger na ito po ay sikat talaga mga kababayan. Yes, ito yan, sikat ho yan. At saka siyempre kasama niya sila si Dante Maravillas mga kababayan. Pero siyempre ayaw ko lang pong pangalanan, okay? Dito ipapakita ko sa inyo ang kanyang post. Sabi niya mga kababayan, actually pinoward ho ito sa ating viewer. Pero hindi ko talaga maiwasan na mag-react mga kababayan kasi nga instead na siya po ay magjo-join or magbigay po dito ng suporta or makipag-cooperate man lang doon kina ni Mapiping mga kababayan, hindi niya ginawa, 'di ba? Na 'di ba siya po ay isang pro-admin vlogger. Siya po isang pro-admin vlogger, dapat alam niya ang problema ni BP Sara. Pero napansin ko mga kababayan kasi nga pinanood ko siya eh. Alam niyo, marami naman tayo po nanonood po doon sa kanya, alam mo natin yan. So sa kanya mga vlog mga kababayan, parang playing safe siya. Ayaw niyang batikusin po itong si BP Sara. Napansin ko talaga yan eh. Ayaw niyang batikusin si BP Sara. Well, I don't know. Baka siguro siya takot makabayan. Takot siya. Pero dito po sa kanyang post, marami pong nagalit, nadismaya sa kanyang post makabayan ang mismong kanyang mga viewer. So ito po ang kanyang post makabayan. Sabi niya, ewan ko kung napansin ba nila o hindi. Naramdaman kaya nila o nakita kaya nila yung resulta? Sabi ng mga kababayan. Ito po ay related po, ang kanya ibig sabihin, yung pong rally. Bakit yan alam? Kasi nabasa ko yan sa baba mga kababayan. Ang pinaringgan niya, yung rally doon sa Liwasang Bonifacio kagabi. Sabi dito sa kanyang post, na-realize yun na siguro ngayon pag walang unity. Ganyan ang mangyayari. Sa hanay kasi mismo na mga vloggers, kanya-kanya eh. Kanya-kanya na mga kababayan.
Parang sinisisipan niya na yung ibang vlogger ay iba yung paniniwala, mga kabayan. Sinisisipan niya dito na yung paniniwala po ng ibang mga vlogger, hindi na po karapat-dapat itong si VP Sara. Which is for me, talagang agree ko dyan, mga kabayan. Ako, number 1, agree ko dyan, hindi na po karapat-dapat itong si VP Sara. Well, honestly, ibinuto ko po si VP Sara. At talagang ikinumpanya ko yan nung panahon po sa pangampanya, mga kabayan. Alam ho yan ng aking mga viewer. Kasi nga ako po noon, isang maka-Duterte, mga kabayan. Totoo naman talaga. Pero siyempre, si Duterte kasi, yung mga naging presidente noon, at saka mukhang nabudol rin po si Sir Ivan. Honestly, parang nabudol tayo, parang nabulag tayo, at marami naman tayo eh. Pero ngayon, nagising na po si Sir Ivan. Nagising na si Ivan kasi nga marami itong nalaman at unti-unti na po itong naglabasan po ang kanilang mga kabulukan, katarantaduhang ginawa nung panahon pa nila, mga kabayan, di ba? So dito po sa ating kaibigang vlogger. Sana bro, no? Sana bro, kung wala man lang tayong magandang sabihin, sana manahimik lang tayo. Ikaw hindi mo sinuportahan eh. Hindi mo sinuportahan, hindi ka balang manawagan tungkol dito at ayaw mong batikusin si VP Sara. 'Di ba? Isa kang pro-admin vlogger. Bulag ka ba? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita ang ginagawa ngayon ng kabilang kubol na mga DBS, na mga balahura vlogger na lagi nang tinitira si PBBM, lagi lang tinitira si PBBM dito kasi gusto nang paupuin si VP Sara? Hindi mo ba napansin yan? Pero siyempre, pasensya po, ayaw kasing tirahin yung kapwa ko pro-admin, mga kabayan. Kaibigan natin yan eh. Pero sana man maisip lang, kung wala tayong magandang sabihin, dapat manahimik tayo. Kung ayaw niyang makarinig po ng hindi makankain na salita galing kay Sir Ivan. Pangit yan eh. Kami nga nag-effort kami dito na mang-imbita. Diba? Ilang beses natin ang ginawa dito, nang imbita tayo, ipinaliwanag natin dito kung bakit nagkaroon ng ganyang klase po ng mga rally. Pero siya, ganyan lang ang masabi niya. Para bang agree pa siya doon sa kabilang kampo, mga kabayan. Diba? Correct me if I'm wrong. I-correct niyo lang po si Ivan kung wrong si Sir Ivan. Diba? Yan kasi ang nakita, mga kabayan eh. Parang nag-agree pa siya doon sa kabilang kampo. Dahil hindi daw nagkaisa yung mga vlogger. Hindi ba nagkaisa yung mga vlogger? O sila yung mismong umiiwas, mga kabayan? Diba? Ako nga talagang hanga ko dito sa mga vlogger po na nagpuntahan doon sa Liwasang Bonifacio. Kung nandyan lang ako sa Pilipinas, mga kabayan, number 1 ako, pupunta talaga doon. Totoo yan. Talagang pupunta ako ng, mga kabayan, kung nandyan lang ako sa Pilipinas. But of course, nandito kasi tayo sa si Riyadh, si Sir Ivan. So, full support pa rin po tayo doon po sa ginawang rally nila ni BNK, nila ni Mami Ping, ni Ma'am Zendanga, at saka marami pang iba. Sila si Takiro, nandun si Takiro. Ang tangkad pala ni Takiro, mga kabayan. Kanina ko lang kahapon ko lang nakita eh. Ang tangkad pala ni Takiro. parang malaking mama eh, malaking mama, mga kabayan. So anyways, dito po sa ating kaibigang vlogger, ay ko lang mga kabayan, ko lang tirahin kasi kasamahan natin yan eh. 'Di ba? Kasamahan natin yan. But thank you po sa nag-forward sa atin. At least nalaman ho natin yan na ganun po ang kanyang paniniwala, ganun po ang kanyang opinion. Well, respetuhin na natin. Pero sana walang follow-up. Kapag merong follow-up pa na ipang post na katulad nito at saka mas grabe pa, well, papangalanan na po natin. Okay? So ipapakita ko sa inyo yung reply po, yung mga comment po ng kanyang mga viewer, mga kabayan, na kung saan hindi talaga nagustuhan po ang post po dito ng vlogger na to. Ang sabi po dito ng kanyang viewer, sabi niya, I admire them kasi nagkikipaglaban sila for PBBM. Sabi pa dito, bakit one in a lifetime lang ba ang pag-rally ng VP Sara resign? Pwede pa yan ulitin sa sunod na araw. O kung pwede na rin, araw-arawin na, mas maganda. Sabi pa dito, mga kabayan, na name po na Angie Miranda, you should join them para ma-feel mo yung unity. Every little things means a lot. Sabi pa dito ni Regina, sir, kung kayo po ay totoong pro-government, di sana po nag-effort din kayo na nakikiisa po, di ba? So, hindi talaga nagustuhan po ng kanyang viewer ang kanyang post, mga kabayan. Kasi nga parang walang effort sa dito eh. Kung meron man siyang effort, pero sana hindi po siya mag-post ng ganun, di ba? Correct ba si Ivan? Dapat manahimik na lang eh. Anyways,
Kaibigan natin yan mga kabayan. So anyways mga kabayan ko, doon po sa nangyari na rally, siyempre nakita ho nating lahat, di ba nasalita po isa-isa yung mga vlogger nandun. Pero meron kong i-highlight sa inyo. Kasi nga, isa po doon sa nasalita, di ba nandun po ang isang pinklawan o dilawan si Attorney Insurrecto mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo mga kabayan, kung baka hindi nyo pa nakita na ito po ang malaking dahilan kung bakit sinuportahan niya ngayon ang Marcos Administration at bakit nagustuhan niya yung pamumuno ni PBBM. For more details, let's watch this. Hindi naman po sa inyo lingid na ako po'y ang sinuportahan ko ng eleksyon, si Leni Robredo. Unang-una po kasi taga Naga City ako. Siya nga po pala, si Takiro pala galing pang Iloilo. Ako po, hindi po ako, ngayon, lumuwas lang po talaga ako para sumama sa West Philippine Sea, Boyage. Kaya gusto ko rin sanang sumama noon doon sa Senate kaya lang wala po ako. Pero mayroon po akong mga members ng Bunyog dito sa Metro Manila. Sa susunod, pinakilala ko na po kay Rocky, yung aming leaders dito, makakasama na po ninyo sila kapag may pagkilos ulit tayo. Kahit wala po ako. Ano po? Ngayon, siguro nagtatanong kayo, bakit sumasama ako dito kahit Leni Robredo ako nung nakaraang eleksyon? Ako po ang totoo, kaya ako Leni, kasi may ilang mga issues talaga na gusto kong mangyari. Una, gusto ko talagang mapanagot si Duterte sa mga krimen niya nung panahon niya. Yes! Human rights lawyer po ako Nagtuturo po ako ng human rights law, constitutional law sa Ateneo Dinaga University College of Law. Kaya, ako po, ang si Harry Roque, human rights lawyer yan. Kaya lang nakakahiya na yan sa amin ng mga human rights lawyer. Dahil po talagang malapit sa akin ang human rights, kaya ako, sabi ko, kapag si Marcos ang nanalo, hindi yan mananagot si Duterte. Kaya si Leni lang sabi ko ang pipwede. Ang isa pang issue sa akin, West Philippines. Sabi ko, si Marcos hindi yan magtitindig sa kasi si Duterte ang kakampi niya. Itutuloy niya lang kung anong gagawin ni Duterte. Sabi ko, si Leni lang ang pwedeng mag-stand against China. So yun yung mga dahilan. Bakit Leni ako at ayaw ko kay PBBM. Pero, nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Ang stand ni PBBM ngayon, malinaw na malinaw, pinaglalaban ng ating soberanya laban sa China. Pagdating sa pagpapanagot ng mga krimen nila Duterte, napanood naman natin ngayong linggong nito, pagbaba namin galing sa West Philippine Sea, nabasa, 2 araw akong walang balita. Ang nabasa ko, nag-browse ako ng mga balita, mag-iimbestiga na ang Kamara ng mga krimen nangyari noong panahon ni Duterte. At noong nakaraang linggo, ang Department of Justice ay hininga na ng Malacanang ng briefer. DOJ briefer. Ibig sabihin, open na ang Malacanang. Open na sila sa kung anumang options. Gusto lang nilang ma-brief ng lahat ng options, legal option. So magandang development ito. At dahil kayo mismo na mga sulit Marcos supporters, kayo na ang humihingi na papasukin ng ICC, mag-cooperate ng ICC, at susuportahan din namin yan. Susuportahan niya ng mamamayan. Sa tingin ko, sa tamang panahon, magbabago ang stand ni PBB. Lalo na pag lumabas ang resulta ng investigasyon ng Kamara. Pag lumabas ang investigasyon ng Kamara at talagang doon makikita kung ano talaga ang karumaldumal na krimen ng nakaraang administrasyon sa extrajudicial killings, sa tingin ko si PBBM bukas yan na entertain ang posibilidad na mag-cooperate sa ICC. Lalo pa, may binuo nung nakalaang linggo na superhuman rights body. Sabi ko, human rights ang isa sa mga programa ng administrasyong ito. Human rights lawyer ako. Kaya sabi ko, suportahan mo to. So, sa dalawang issues na yan, na malapit sa akin kaya ko sinuportahan si Leni, hindi ko inaasahan na gagawin niya ni Marcos, nagbago ng direksyon si Marcos, kaya ako sinusuportahan ang gobyernong ito. At mayroon pang bonus. Mayroon pang bonus. Hindi ko inaasahan na papanagutin si Tibuloy. Hindi ko inaasahan na i-revoke ang franchise ng SMNI. Sa totoo lang, medyo mahirap gawin yan.
Baka nga si Lenny, medyo mahihirapan gawin yan. Kailangan ng political will yan. Pero nagawa ng administrasyon ito. Bagamat mayroon ding mga issues na hindi ko masuportahan tulad ng Chacha. Pero isang tabi natin yan. Dito tayo sa nagkakaiso tayo. China, ICC, at pagpaparesign kay Sara. Magkakasama tayo dyan. At hindi po ako namumulitika. Napapanood nyo naman siguro ako sa mga vlog ko. Very open po ako dyan sa bagay na yan. Kahit sinasabihan ako ng ilang kakampings na panatiko na Marcos loyalist na daw ako, sabi ko, hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo ako naiintindihan. Hindi naman ako Marcos loyalist. Naninindig, tinusuportahan ko lang yung tamang stand ng gobyernong ito dahil tama. Kung saan yung tama at totoo, doon si Atty. Enzo Recto. Ngayon po, bakit ako kontra kay Sara at bakit sumama dito? Kasi lahat ng pinaninindigan ko, lahat ng ginawa ni Duterte, at lahat ng binaligtad ngayon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara uli pag siya ang naging presidente. Pagdating sa issue ng drug war, yung madugong pagpatay, yung tukhang, gagawin din uli ni Sara yan eh. At ang mga aktivista na kritiko, kapag lumaban sa kanya, nag-criticize sa kanya, ipapapatay ni Sara yan. Nakikita nyo, DepEd Secretary pa lang, ang bukang bibig, terorismo, komunista. Saan ka nakakitang DepEd Secretary ka? Yan yung bukang bibig mo. Ibig sabihin, yung human rights ay isang magiging malaking issue uli pag naupo si Sara. Pangalawa, yung issue sa China. No comment nga siya. At gagawin ng China ang lahat para manalo si Sara sa 2020 kung tatakbo man yan. So ibig kong sabihin, yung issue ng human rights, yung issue ng madugong drug war, extrajudicial killings, issue ng China, ibabalik lahat ni Sara yan kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Ano man na nabago ngayon sa panahon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara kung ano yung ginawa ng kanyang. Mas malala pa. Mas malala pa. Kaya sa akin, ako tinitingnan ko ang long term. Hindi siya dapat maupong presidente sa 2020. At kung nagbabalak sila na patalsikin si PBBM at constitutional successor si Sara, siyang iluluklok, hindi po natin dapat payagan yan. At hindi rin natin dapat payagan na manalo yan sa 2028. Dahil lahat ng pagbabagong nakita natin ngayon ay ibabalik yan ni Sara sa kanyang ama. Kaya mukhang magiging matagalan ang ating pagsasama. Magiging matagalan. So yan po ang mga dahilan. Ang dahilan bakit ako ay sumusuporta sa mga stand ng gobyerno ni Marcos sa ngayon at bakit ako naninindigan laban kay Sara, hindi lang yung pagpaparesign niya sa DepEd, yung mga binabalak nilang patalsikin si PBBM at hinuklog si Sara, hindi, wag natin payagan yan. At yung kung tatakbo man yan sa 2028, ang ikakampanya ko, kahit na sino, wag lang si Sara. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Maraming salamat, Atty. Enzo Recto. Wow! Maraming salamat sa iyong pamamahagi ng iyong kaalaman sa batas at sincero pong karanasan. Ang totoo po niyan, mga kaibigan, para sa kaalaman po ninyo, ang trabaho ko po ay host at voice over. Dadagdagan ko lang sinabi ni Atty. Nung nakaraang presidential election, ang totoo po niyan, ako yung nagboses sa mga campaign natin ni Orbe dito, sa SOCMED, yung mga tapos yung final naman na meeting di Avance, kay Lenny naman po ako. Doon sa Makati, napakarami. Ako sa umaga, yung pagkatapos sa gabi. Pero, nung nanalo si BBM, at binigyan po natin siya ng pagkakataon, makapaglingkod, at maipakita yung sinabi niyang pagkakaisa. Sincero po siya. At napakabait na tao po yan. Kaya hindi ako magtataka yung sinabi po ni Atty. Enzo. At malamang dito, hindi naman lahat dito loyalista, marami yung mga iba-ibang faction eh. Pero nagkakaisa po tayo sa isang bagay. Ang ating presidente ngayon is very sincere. Sincere po siyang maiangat ng atas ng buhay po natin. Maipagtanggol ang lahat ng karapatan natin. Ang Pilipinas iangat sa buong mundo. Tama ho ba? Yan, okay, very good. Maraming salamat, Atty. Enzo.
Okay, so makabayan ko, yan po isa sa mga portion na nangyari po na rally kagabi makabayan. So again, congratulations po sa ating mga vloggers sa nandun po sa rally makabayan, yung mga organizers. Well, of course, I'm proud of them. We are proud of them makabayan kasi nga gumawa sila talaga dito ng effort para po mangyari ang rally na yan. So again, palapakan naman po natin ang mga vlogger makabayan. So anyways, mamaya pag-usapan rin po natin yung tungkol po doon sa statement ni PBB Makabayan tungkol po kay Mayor Alice Go. Kung maalala ho natin, di ba sinabi po ni PBB Makabayan na hindi niya kilala itong si Alice Go? Kasi nga nagtatong-tanong po itong si PBM sa mga kakilala niya na mga congressman dyan po sa May Tarlac Makabayan, hindi rin po daw nila kilala itong si Alice Go. So ang ginawa ni PBM, sabi niya, inimbestigahan or ipinaimbestigahan niya itong si Alice Go kasi nga siyempre alam mo natin, nakita na po natin sa balita na parang affiliated dito sa Pogo, ito pong si Mayor Alice Go Makabayan. Ngayon, rumisback po itong mga DBS. Meron silang ipinakita makabayan na mga pictures na noon mga kabayan nakasama pala or nakipag-picture pala ito pong si Alice Go doon po kay PBM, doon rin po kay Senator Amy Marcos, meron rin pong picture po kay SMR, tsaka marami pang iba. Ito ang ginamit ngayon na ebidensya daw na nagsinungaling daw itong si PBM. Pero hindi kasi nila naintindihan makabayan, magunggong kasi yan hindi nila naintindihan. Mamaya explain natin yan at saka ipapakita ko rin po sa inyo yung ibig kong sabihin ng mga pictures makabayan na kung saan nakasama po ni PBM ito pong si Mayor Alice Go. At mamaya ipapakita ko rin po sa inyo ang nagulat po na aking natuklasan tungkol kay Alice Go makabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-proceed mga kabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po ating mga pinalangga na mga Marcos Loyalists. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinklawan o yung mga dilawan. At saka, i-welcome rin po natin ang ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok sa channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So again mga kabayan, don't forget po mag-like tayo lagi sa ating videos, sa ating vlogs. At saka kung may time kayo, sana i-share rin po natin ating vlog. Kasi para po matulungan natin mga kabayan, yung iba nating mga kababayan dyan po sa Pilipinas o yung mga account po na hindi po mga well-informed. Tulungan natin mga kabayan. So, sa pamagitan po sa pag-share ng ating vlog, ang video po ni Sir Ivan, matulungan natin sila para po malamdagan ang kanilang mga pag-isip mga kabayan. Kasi ang iba nagka-ukok mga kabayan Ang iba kasi sinisisi sila lagi si PBM kasi nga lagi lang pinapanood po na vlogger yung nandun sa US mga kabayan. Pati po yung mga vlogger na mga DBS, mga balahura po na mga vlogger. So please don't forget, i-share ho natin ating videos. Okay? So mga kabayan ko, malapit na pala tayo magkaroon dito ng 200,000 na subscribers. Thank you so much talaga. Nagulat nga ako di ba? 199,000 na po. So siguro in the coming days mga kabayan, hopefully in God's will, aabot tayo ng 200,000 po na subscribers. Again, thank you so much po sa lahat po ng mga tumatangkilik sa ating channel dito. At saka maraming salamat po sa napakainit ninyo na suporta dito sa ating channel. Again, so hindi ko po ito makamit po ng ganito na milestone kung hindi po dahil sa inyo mga kabayan. Again, thank you so much. So, anyways mga kabayan ko, before tayo pumunta doon sa mga medyo napakainit po na mga issue, as usual, ipapakita ko muna sa inyo ang balita po sa ating gobyerno, pati rin po kay PBM. For more details, let's watch this. Espesyal na pahingahan para sa turista ang binuksan ngayon sa Pagudpod, Ilocos Norte na pinunganahan mismo ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na iposisyon ang bansa bilang tourism powerhouse sa Asia. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Mas malakas na sektor ng turismo,
Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng kanyang pangunguna sa inaugurasyon ng kauna-unahang tourist rest area sa Northern Luzon na itinayo sa Saud Beach sa Pagudpud. Isa itong istruktura na magagamit ng mga turistang bumibisita sa lugar, maging sa mga kalapit na tourist attraction para makapagpahinga. Ayon sa Pangulo, isang paraan ito ng pamahalaan para mapaunlad pa ang sektor ng turismo sa bansa na anya'y bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Without the cooperation of the different sectors, yan, yung DOT, ang TIESA, and of course the local government. So we have to acknowledge the part that everybody has played to complete and to adorn this much anticipated tourist rest area. Bahagi rin anya ito sa pagtulak ng pamahalaan na iposisyon ng Pilipinas bilang tourism powerhouse sa Asia. Kaya marapat lamang anya na maipakita sa mga turista ang pagiging maalaga at hospitable ng mga Filipino. Gayunman, ipinunto ng Pangulo na hindi lang pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ng mga tourist spots sa bansa. Sa halip, tututukan din ang accessibility sa mga ito para makamit ng 10 beses na mas mataas ang 1 million tourist arrivals mula sa Balikbayan program. It's also the ease of which they travel around, the access that we have. So kasama dyan, inaayos natin ang mga regional airports, inaayos natin ang mga puerto, so that dahil alam naman natin, Manila Airport is already very congested. So instead of having to go through Manila, to come to Pagudpud, they will have to go all the way to Manila, and then Manila all the way up to Ilocos Norte, for example. Kabilang sa features ng TRA ang charging station, ang lactation area para sa breastfeeding moms, gayon din ang malinis na palikuran at shower area na maaaring magamit ng mga turista ng libre. Dagdag pa riyan ang mga komportableng upuan na maaaring pahingahan ng mga turista. Mayroon din itong espasyo kung saan makakabili ng mga pasalubong na produkto naman ng micro, small and medium enterprises sa probinsya. The products that you will find here in Pagudpud are not the same products that you will find in Palawan, and not the same products that you will find in Samar. It will be sourced from the locals. Para naman, for example, when it comes to the food or delicacies, they can feel the difference in the cultural differences. Sobra pong happy namin at ng mga members na makakatulong kasi ito. Kung kikita po ito, pati rin po sila ay meron din pong income. Sa kabuuan, ito na ang pangsyam na tourist rest area sa bansa na inaasahang madadagdagan pa sa mga susunod na buwan. Bawasan pa ang bilang ng mga mahihirap sa bansa ngayong taon ay kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon. Mula sa 24.7% noong nakarataon, ito'y bumaba sa 23.4% ang poverty rate sa bansa o katumbas ng 11 milyong pamilya ang nabawas. Sabi pa ni Gadon, malaki ang ambag dito ng pagbukas ng ekonomiya ang mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lumikha ng mga trabaho at nagpataas ng ating food supply. Dagdag pa ng Presidential Advisor, makatutulong din sa ekonomiya ang pagpapakilala ng pagsasaka sa mga kabataan upang mapalago pa ang agrikultura sa bansa. Aside from the continuous programs on TUPAD and the other social protection programs of the government, ay nagkaroon pa ng panibagong project ang DSWD, yung tinatawag nating food stamps. So yung talagang mahirap na talagang dati hindi makabili ng pagkain, lahat naman sila ay nabibigyan ng assistance. Isa rin po sa malaking factor makabayan kung bakit po bumaba yung poverty rate natin dyan sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, nagkaroon dito ng maraming trabaho. Dahil po yan sa Build Better More na project po ni BBM na talaga pong napaka-epektibo makabayan. At alam nyo ba, kapag ganyan po ng mga balita, ayaw po na ng mga DBS makabayan. Ayaw lang yan kasi sabi nila, budol daw yung mga balitang ganyan. Manggunggong talaga eh. Kasi nga ayaw naman niwala makaabayan na napaganda po ni PBM, unti-unti po napaunlad ni PBM ang pamumuhay po ng mamayang Pilipino diyan sa Pilipinas. Kasi nga sa pangalan po ng Marcos, laging nila kasing ikinakabit po yung ganun pong klase ng mga sabi-sabi na corrupt daw na mga opisyal. Laging na kasing ikinakabit makaabayan, kawatan daw, corrupt daw, laging tulog, laging daw nagpa-party-party, walang ginagawa, at saka wala daw magandang plano na nangyari ginagawa sa Pilipinas makaabayan. Yan kasi ang kalang mindset. Hindi kasi sila ito open-minded makaabayan. Hindi kasi sila ito iniisip. Hindi sila nag-isip po out of the box.
Katulad po doon sa mga binabanggit ko lagi na mga DDS na mga matitino. Kasi itong mga DDS na mga matitino mga kababayan, marunong kasi sila mag-balance po ng mga issues, mag-balance sila ng mga balita, tinitingnan nila yung balita doon sa kabilang kampo, and after that, manonood rin po sila dito po sa ating vlog mga kababayan. Kasi nga dito, nagpapalabas lagi si Sir Ivan ng mga good news, mga projects, mga proyektong nangyari po ngayon, at saka mga natapos sa mga kababayan. Yung mga balita po galing sa ating gobyerno, dito po sa ating channel, kasi nga ito po yung advantage kasi nagpapakita po si Sir Ivan na maganyan. Kaya sila po yung mga well-informed mga kababayan. Kaya nga meron po nag-message sa atin, I think 2 days ago yata yun, if not mistaken, si Sir Edward makabayan. Si Sir Edward, isa po siyang DDS. Di ba Sir Edward? Edward Salinco yata yan. Kalimutan ko lang eh. Nag-message sa atin, sabi niya DDS ako Sir Ivan. Totoo naman talaga yung sinabi mo na minsan daw yung kanya mga pinanood daw ng mga DDS na mga vlogger nagsisinungaling. Parang meron silang pinagtakpan daw. Mismo DDS na nagsabi niyan, mukhang silang pinagtakpan. Dito sa ating channel mga kababayan, nalaman niya yung ibang mga balita, mga programa po ni PBBM. Marami siyang nalaman dito, lalo-lalo na kapag mandidibang tayo mga kababayan, yung mga ginagawang mga paninira ng kabilang kampo, ng mga fake news nila, at saka madibang natin dito na pang-didibang, hindi lang basta-basta po na pang-didibang na opinion lang, komentary lang. Iba tayo dito kasi nga nagpapakita tayo po ng mga ebidensya mga kababayan. Mga screenshots, mga videos, kung meron man, ipapakita natin yan dito. At dito po natin mapailiwanag na mali po ang kanilang mga sinasabi doon at yun po ay fake news. So mismo po ang DDS nang sabi natin yan na talagang maganda sa ating po mga pro-BBM kasi yung mga pro-BBM po na mga vlogger, mga pro-admin, matitino na mga kababayan. Matitino talaga eh. Matino ba si Ivan? Thank you. Sabi niya mismo DDS ang sabi niya mga kababayan. Kasi nga kami dito nagsasabi po ng totoo. Bawal po sa bagong Pilipinas ang mga sinungaling mga kababayan, okay? Okay, so mga kababayan ko, forward din po tayo kasi ipapakita ko po sa inyo, idagdag natin po yung balita sa gobyerno natin kasi dito marami tumapulot po ng mga projects na mga yung tungkol doon sa UA, I think UA yata yan mga kababayan, UA na from Europe. Nagpunta sila sa Pilipinas kasi nga naimbita sila ng mga Pilipino kung gusto man kasi nga mag-open sila ng trabaho para po sa ating mga kababayan po na nandyan sa Pilipinas na wala pang trabaho mga kababayan kung gusto magpunta doon sa ibang lugar at marami pang iba. For more details, let's watch this. Patuloy ang pagbibigay oportunidad ng mga Kadiwa store sa bansa para sa mga maliliit na negosyante na makapagbenta ng mga murang produkto. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Katuwang ng kadiwa ng Pangulo ang Small Business and Cooperatives Development Promotion Office ng Quezon City sa pagpopromote ng mga produkto mula sa maliliit na negosyo. May mga kakanin po, ayan, may ibos, may suman na kamuting kahoy, may malagkit. Malaki rin yung pakinabang kasi yung 2 araw kahit paano may ikita naman po talaga. Lalo na pagka nakakaubos, medyo malaki po. Para sa akin po, nakakatulong po sa akin as a single mom kasi tawag nito, nung 2 kong anak nag-aaral sila ng college. At syempre, hindi mawawala ang mga sariwang prutas at gulay ng kadiwa ng Pangulo. Mabibili ang kalabasa ng 80 pesos kada kilo. Ang dahon ng kalabasa ay 20 pesos kada tali. Ang carrots ay 10 to 15 pesos kada piraso. Ang patola ay 60 pesos kada kilo. Ang talong ay 20 pesos kada 3 piraso. Para sa presyo ng prutas, mabibili ang orange ng 100 pesos kada 4 na piraso. Ang melon ay 70 pesos kada piraso. Ang langka ay 100 pesos kada kilo. Ang latundan ay 50 pesos kada kilo. At ang Baguio strawberry ay 100 pesos kada pack. Direkta itong inaangkat mula sa mga sakahan sa iba't ibang probinsya, kaya mas murang mabibili ang mga produkto sa kadiwa. Samantala, mura ring mabibili ang mangga sa Balintawak Market. Sagana kasi ang supply ng mangga ngayong summer. Mabibili ang kalahating kilo ng Carabao mango ng 20 to 45 pesos. 20 to 30 pesos naman ang kilo ng Indian mango, depende sa laki. Dagsa po kasi ang mangga ngayon kahit po saan lugar mayroon po. Pangasinan po. Pangasinan, Nuevesia, Bulacan, Tanay, ganyan. Malaki po ang binaba niyan. Mga bumaba po yan mga kalahati po. Ganun. Mahigit 50 sako na mangga ang ibinabagsak ngayong araw. 100 kilo ang bigat ng kada sako ng mangga.
Mura ding mabibili ang tumpok na mangga sa kadiwa ng Pangulo sa 100 piso kada 6 na piraso. Alinsunod ito sa layunin ng Pangulo para sa food security. Bukas ang kadiwa ng Pangulo Store sa Quezon City Hall mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Inihayag ni DILG Secretary Benjamin Abalos na mas bumuti na ang kampanya ng bansa kontra illegal na droga. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Dahil sa supply and demand reduction strategy sa kampanya kontra illegal na droga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas bumuti ang laban ng Pilipinas sa prohibited narcotics. Ito ang binigyang diin ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na nagsalita siya sa Global Leaders nang dumalo siya sa 33rd session ng United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria. Ayon kay Secretary Abalos, nakasabat ang gobyerno ng $587 million na halaga ng ipinagabawal na narcotics sa unang 2 taon ng Marcos administration. Mas mataas ito ng 700% mula sa mga nakalipas sa taon. Kasabay nito, sabi ni Secretary Abalos, kaunti lang ang nasawi sa drug campaign bilang pagpapahalaga sa buhay. Sinabi rin ni Abalos ang pangako na administrasyon ni Pangulong Marcos na mananatiling committed sa multilateralism at ang hangarin sa non-permanent seat sa UN Security Council for 2027 to 2028. Pinalalakas din aniya ng gobyerno ang mga prosecutor at iba pang law enforcement agencies. May mga programa rin aniya ang bansa para maiwasan o malabanan ang trafficking, pagprotekta sa mga biktima, pagpapanagot sa mga lumabag sa batas at iba pa. Samantala, tiniyak din ng gobyerno na nakasuporta ang Pilipinas sa laban ng buong mundo sa terorismo. Magbubukas ng maraming trabaho ang bansang Austria para sa mga Pilipinong nais mangibang bansa. Yan ang detalye sa ulat ni Noel Talakay. Sa susunod na buwan na aalis ng Austria si Sadia para magtrabaho bilang assistant nurse. Company nurse siya sa Pilipinas. Tsaka kung i-compare nga sa salary, mas preferred ko talaga yung Austria. Kahit registered nurse na siya, mag-aaral muli siya sa Austria upang maging ganap na nurse. Sagot na ng kumpanyang pagtatrabahoan niya roon. Tapos mag-aaral po kami for 2 years. Then magte-take po kami ng licensure exam for Austria. Then yun, pag pinasa, magiging registered nurse na po kami doon sa Austria. Sa pagdiriwang ng Philippine-Austria Friendship Week, isa ang health sector ang inaalok na trabaho ng bansang Austria. Bukod dito, marami pang trabaho ang bubuksan ng Austria para sa mga Pilipino tulad sa IT industry, factory workers at skilled workers. As you know, we are a very high developed economy in Austria with a very high GDP per capita, but we are facing another problem. We have a shortage of labor. Austria is not a growing population. Noong nakaraang taon, nagkasundo ang Pilipinas at Austria na magpadala ng 500 skilled workers taon-taon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na hindi mauubusan ng skilled workers ang bansa. Everything that we indicated doon sa MOU natin with them on healthcare workers and skilled workers, it's not just on recruitment but ensuring that we will be able to address, for example, the issues on brain drain, the issues that are confronting us when it comes to illegal recruitment. Hinikayat rin ng Austrian government ang mga Pinoy na magtrabaho roon. Isa ito sa nakahikayat kay Sadia na magtrabaho sa Austria. Yes po. After, I think, 3 years, pwede man nang makuha yung husband, yung mga anak. Batay sa tala ng DMW, nasa higit 5,800 mga overseas Filipino workers ang nasa Austria ngayon. Okay, so pag-uusapan na natin makabayan si Mayor Alice Go. But before that, isatumara natin. Nandyan po kasama natin si Noel Narcida, hired to biyahe ni AJTV from South Korea. Nandiyan po si Len Gonzalez, hired to Maria Cristina F. Manimbao, Maria Mindesiplon, Samway Vlog, Sarah Brightman Vlog. Nandiyan po si John Wick, Dadoy Maranan, Maritel T, hired to Trexevelia, Antonio Payos, Marita Redwood, Conchita Galban,
Felma Cabato, Andrea Giong, and hi to Carmela Managay Salinga. Okay, so makakabayan ko, unahin po na natin po, ipapakita ko sa inyo yung balita na kung saan sinabi po ni PBM na hindi po niya kilala ito pong si Mayor Alice Go, makakabayan, at dapat lang daw na paimbestigahan. So, and after that, ipapakita ko sa inyo yung mga pictures na ipinakalat ngayon ng mga DBS, makakabayan, at saka i-debunk natin yan. So, for more details, let's watch this. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang imbestigahan ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Suportado naman ng mga mambabatas ang investigasyon. Ang detalye sa ulat ni Clazel Pardilla. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagtataka ang tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Naging matunog ang pangalan ni Go nang salakayan ng operasyon ng Pogo sa Bamban na nakapwesto lang sa likod ng munisipyo. Pinabulaanan ni Mayor Go na konektado siya rito, pero lalong nagtaka ang marami sa background ng alkalde dahil hindi masagot ang maayos nang busisiin ng Senado ang pagkatao niya. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Di masagot ang alkalde kung bakit 17 taong gulang na siya bago na irehistro at ang hindi tugmang citizenship ng kanyang ama sa kanyang birth certificate at dokumento sa negosyo. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo, bali mga kasama po sa negosyo. Sino naman yung Jian Zhongguo? Siya ba yung binanggit ninyo kaninang sabi nyo nag-iisang kapatid nyo, half-sibling sa ama? Hindi po. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko. Sinadya namin ang Bamban Municipal Hall alas 10 kaninang umaga. Noong Lunes pa umano huling nagpakita ang alkalde sa munisipyo. Hindi lang po siya, sayang po nung matisanan po siya. Binalikan namin ang munisipyo kaninang tanghali dahil may post ang alkalde na tumanggap daw siya ng bisita sa kanyang opisina sa munisipyo, pero hindi namin siya nakita. Sir, andito si Mayor. Ano yung post sa Facebook niya? Ha? Pumunta po ba siya rito ngayon? Sa post niya kasi meron siyang winelcome eh. Kung malabo ang tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Go para sa ilang empleyado ng munisipyo. Super po. Dedicated po siya talaga sa trabaho niya kasi hands-on po talaga siya. Minsan nga po, ginagabi siya hanggang kami uuwi na siya, hindi pa. Naniniwala po ba kayo na connected siya sa Pogo? Hindi po namin alam, pero hopefully, ma'am, hindi naman po siya kasi mabait naman si Mayore. Dinayo namin ang barangay Virgen de los Remedios kung saan sinasabing nakatira ang alkalde. Hindi siya maiwaga. Nakita ko na siyang dala-dala gita. 207, 208 kasi yun nga, inaasikaso yung sa barangay. Pumunta siya sa barangay, nagpapahalam. Yun, may bago, yung farm niya na dito. Hindi ko alam kung anong pamumuhay niya. Basta alam namin nung nanalo siya sa election dito. Yun lang, parang election. Nakilala namin. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat i-imbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Suportado ito ng ilang mambabatas. Malaking garapalan na ito eh. Itong Bamban Mayor Alice Go sa kanyang mga sagot. Ito natin maigit talaga pang Pilipino ito. I mean, hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapatunayan Pilipino siya. Dapat lamang na tanggalin na ito bilang mayor. Pagkat hindi ang sa akin ang Chinese hindi lamang ang China hindi lamang gustong kontrol na West Philippine Sea. Pati buong Pilipinas kontrol na eh.
Uusisain din ng Kamara ang Bureau of Immigration sa issue ukol kay Go. Naniniwala si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may mga pumapadrino sa umano'y mga iligal na aktibidad sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Kinangulat ni Dante Gito. Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi niya kilala ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go, na ginigisa ngayon sa Senado nang salakayan ng Pogo Hub sa kanyang bayan noong Marso. Inihayag ito ni Teodoro sa pagdalo niya sa awarding ng Outstanding Cadets ng Philippine Military Academy ngayong araw. Bago naging kalihim ng Department of National Defense, naging kinatawan muna si Secretary Teodoro sa unang distrito ng Tarlac kaya dismayado siya na binabalot ngayon ng issue ang probinsya. Naniniwala si Teodoro na may malalaking taong nagpapagalaw sa Bamban, kabilang ang talamak na mga ilegal na aktibidad. Paano nagkaroon ng ganung kalaking, hindi ito pogo, no? Kung hindi illegal criminal syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pamahalaan at ang PNP nung panahon na yon. Dagdag ng kalihim, bagamat magkaibang usapin ang kaduda-dudang citizenship ni Mayor Go at mga katiwalian sa nasasakupan niya, lahat ito'y tinututukan nila. Tulad din ng pag-iimbestiga ng lahat ng gobyerno sa illegal activities ng Chinese nationals at mga subversibong elemento nila, pati na ang mga fake news na kinakalat nila. Alam niyo mga kaabayan ko, dapat imbestigahan dito yung mga Duterte. Bakit? Ulitin na po natin. Mismo na po itong si Mayor Alice Go, diba sinabi niya, umamin siya kung sino po yung tumulong sa kanya para po manalo po bilang isang mayor mga kaabayan. Diba? So ngayon, siguro ang plano ho dito na pinanalo po itong si Mayor Alice Go kasi nga para po siya ito ang hawak ng Pogo dyan po sa Bamban, Tarlac mga kaabayan. Siguro maintindihan natin yan. Kasi nga, di ba, sa panahon po ni Digong, sa panahon po ng mga Duterte, dyan kasi dumami yung mga Pogo mga kaabayan. Parang hinahayaan lang po. May point doon ang sinabi ni DND Secretary Gibo Teodoro mga kaabayan na meron pong pumapadrino, meron pong mga, mga backer kung bakit ganun po kalakas noon hanggang ngayon, ito pong Pogo mga kaabayan. Kasi nga siguro, baka lang, dapat imbestigahan po itong si Duterte mga kaabayan. Kaya mismo na nga itong si Alice Go ang umami na siya po nagpapanalo dito kay Go. Okay, may nakita ako na balita mga kaabayan. I think that is News 5 yata yan. Meron kasing in-interview doon na mga taga Bamban mga kaabayan tungkol dito kay Mayor Alice Go kung kilala ba nila. Sabi lang kilala daw mga kaabayan. At saka marami daw nagawa itong si Mayor Alice Go, mabait daw, maraming proyekto na nimigay sa kanila. Siyempre mga kaabayan ko, normal ho yan na talagang tutulong po yung isang mayor. Kasi nga siyempre, siya po ay sinulduhan po ng taong bayan para po tutulong, para po gagawa po ng proyekto mga kaabayan. Normal ho yan. Dapat po na magtrabaho talaga ang isang mayor. Pero iba na kasi ang mga sabihin mga kaabayan, let's say sabihin natin, iba na kasi ang papasok sa ating isip na kapag ganun po kabait, gagawa sila ito ng hakbang na kasi nga meron po nagpahayag na parang gagawa sila dito ng ayon na papayagan po mga kaabayan na natanggalin po sa pesto bilang mayor, ito po si Mayor Alice Go. Sabi lang kasi na parang kukontra sila dito para magkaroon po ng people power mga kaabayan. Gusto lang mag-people power doon po sa Bamban Tarlac kapag daw tatanggalin or pababain po sa pesto itong si Mayor Alice Go. Sa tingin ko nga, hindi kaya mga nabayaran po mga tao dyan mga kaabayan? Para bang marami pong takot dyan po sa mayor niya mga kaabayan? Well, siyempre, di ba kita ho natin na siya po affiliated po sa Pogo. Siyempre, yung Pogo mga kaabayan, alam mo natin mga kalakalan dyan, mga ginagawa dyan, at saka mga delikado talaga. So malamang marami pong mga takot sa kanila. At saka baka rin po binibigyan po ng mga kulay green mga kaabayan, di ba? Binibigyan ho sila yan. Kaya nga, manahimik na lang, ipipraise na nila itong si Mayor kasi siguro lang binibigyan kasi mga kaabayan. Okay? So pag-usapan na natin. Ito pong kumalat ngayon na picture mga kaabayan na ito pa lang si Mayor Alice Go, meron siyang sports car na McLaren 620R mga kaabayan.
At ito rin po dahil nanalo doon po sa isang event nila kasi nga ayon dito sa balita makabayan ng Tarlac Standard, Mayor Gus McLaren wins in car show. The McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Go won the top award in the auto motor show organized by the Municipality of Concepcion, Tarlac. So, saan sa Makabayan? May silang event po tungkol ito sa mga car shows. Nakita natin po ang sports car ni Alice Go ay isang McLaren 620R Makabayan. Alam niyo ba magkaano yung Makabayan? Nakita ko dun sa Google, niresearch ko magkano ang presyo niyan. Abot po ng 20 million pataas. Mahal pala yung sports car ni Makabayan. Tapos sabi niya, ang negosyo nila, 'di ba, babuyan, masang sinabi babuyan at saka embroidery shop yata 'yon ang sinabi niya Makabayan. Sa babuyan lang kaya mo ng mga ganun po ng mga mamahali na sasakyan Makabayan. At saka hindi lang isa. Ang kanya rin pong service Makabayan, kapag pupunta pala daw diyan po sa munisipyo, ganyan na klase na sport na sasakyan Makabayan. Tingnan niyo ang plate card, Mayor Alice Go. Pwede pala yung plate card na ganyan Makabayan. 'Di ba? Ganyan ang service mo sa munisipyo. Hindi kayong ibang tao diyan mag-iisip na ang parang anggara naman ng mayor na to. Parang ang mamahalin naman ng ng service nito. Hindi kaya to corrupt? Or baka po yung mga underground movement ito na maginagawa? Di ba mga kabayan ko? So dapat talaga yan po ay imbestigahan. Kasi nga sinabi niya doon mismo sa interview, doon sa hearing mga kabayan, parang hindi niya alam, parang puro siya walang alam. Pero kapag tatanungin siya anong negosyo na noon, babuyan at saka yung embroidery mga kabayan. Pero meron siyang ganun po na mga koleksyon mga sasakyan. Di ba? Ang mahal niya mga kabayan. Okay, so ipakita ko na sa inyo. Ito po kasi mga DBS, na for example, ito pong si Jason sa Makabayan. Napakita siya ng pictures na kung saan na 'di ba sinabi po ni PBM na hindi niya kilala si Mayor Alice Go. At saka nagtanong-tanong rin po siya doon sa mga congressman daw diyan sa Tarlac, hindi rin po daw nakilala itong si Alice Go Makabayan. Nag-post ngayon, ito po mga DBS, mga vlogger, included po itong si Jason sa Makabayan, na kung saan na-meet po nila ni SMR, ito pong si Mayor Alice Go, na-meet po ni PBM, napapicture po kay PBM, na-meet rin po siyempre nakita natin po how many days ago si Senator Amy Marcos Makabayan, di ba? May picture po na kumalat. At saka marami pang ibang kabayan. Pati nga si DND Secretary Gibo Chudoro, napapicture rin po itong si Mayor Alice Go sa kanya makabayan. Okay? So titignan ho natin kasi magugong to eh. Hindi ba na alam na panahon yan sa pangampanya makabayan? Di ba? Panahon ho yan sa pangampanya. Well, siyempre, marami pong mamit si PBM kahit na sino makabayan. Politiko man yan or hindi, siyempre marami pong mapapicture sa kanya. So, nagkataon lang na si Mayor Alice Go napapicture po kay PBM Makabayan. Na-post ho yan doon sa account po ni Alice Go. At nakita ho yan ng mga DBS Makabayan. Kaya sabi nila na sinungaling daw si PBM, hindi na kilala. Totoo po ang sinabi ni PBM na hindi niya kilala itong si Alice Go. Hindi naman niya alam na si Mayor yun Makabayan. Siyempre, napapicture lang ho yan. Kasi nga, during ho yan sa pangampanya Makabayan. Okay? So, ipapakita rin po natin. Ito rin daw event na dyan sa kabila, sa taas Makabayan, pinakita rin po yan ng mga DBS. Bakit nandyan pa rin daw itong si Alice Go dyan sa taas Makabayan? Yang panahon na yan, mayor na po itong si Alice Go. So kapag mayroon pong event ang mga bayan, normal daw yan, iimbitahan ho yan ang mga LGUs na mga employees or mayor Makabayan. Normal ho yan, imbitahan talaga yan. Kaya nakita dyan si Mayor Alice Go. Pero hindi siya masyadong kilala po or hindi siya kilala po ni PBM, pati na po ng mga congressman doon sa Tarlac Makabayan. Sinabi na ho yan ni PBM. Bibigyan natin sila ng example. How about yan si Botanding at saka si Mayor Alice Go? Bakit magkasama yan Makabayan? Sige nga mga DBS. Sige nga, di ba? At mismo po sinabi ni Mayor Alice Go na ang tumulong po para manalo po bilang mayor si Alice Go ay si Digong Makabayan. Mismo sinabi niya si Digong o yung Duterte administration. Di ba? Si Botanding plus si Mayor Alice Go magkasama. Di ba? So ganun po yung Makabayan. Like for example, bibigyan ng example, yung isang artista, lumapit ka sa artista Makabayan, napapicture kayo, ay ibig sabihin kilala ka ng artista?
Di ba? Kasi nga, magunggong talaga mag-isip mo kabayan. Ganon kasi yung mga itik na mga utak po kasi ng mga tungaw. Alam mo yan ang tungaw? Ganon kasi mga utak ng mga tungaw at saka utak po ng mga ipis makabayan. Basta lang manira kaagad. Sasabihin nila na nagsinungaling si PBM. Normal ho yan. Ilagay natin po sa example na isang artista. Napapicture ka sa isang artista, tapos sabihin mo magkakilala ka kagad ng artista makabayan. Di ba hindi? I am sure. Hindi ka kilala ng artista po na kung saan nagpapicture ka. Ganon rin po yan sa sitwasyon po ni PBM. Hindi niya kilala yung nagpapicture sa kanya makabayan kasi nga dyan po ay during po sa pangampanya at during po yan sa merong event po ang bayan na kung saan nabitahan po ang mayor doon makabayan. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa kanila makabayan. Ito rin pong pagpapicture po ng mga alleged drug lord sa Pilipinas. Napapicture sila dito kay Digong. Ano bang masasabi po ng mga DBS makabayan? Diba? Sige nga, DBS, sagutin nyo nga. Yan dyan po si Peter Lim, nandyan po si Michael Yang, nandyan po si Richard Tan, nandyan po si Kenneth Dong, na kung saan laging kasama ng mga Duterte. Diba? Kasi nga, may sabi-sabi lumabas makabayan at hanggang noon pa man, hanggang ngayon, na para daw connected po sa mga tao nito, yung mga Duterte, kasi nga drug lord daw makabayan. Diba? Allegedly, yung mga tao na makabayan na affiliated daw sa mga drogas daw, di ba? Tas kasama-kasama lagi po ni Digong. Tas pinapapunta pa yan doon sa Palasyo Makabayan, diyan sa Malacanang. Inappoint pa niya makabayan. Inappoint pa yan. O di ba, mga DBS, paano yan nasasagutin? Ganon rin po yan sitwasyon po kay PBM, okay? So makahabayan ko, idagdag ko rin po sa inyo yung balita na kung saan dito malalaman natin po ng konti tungkol po sa mga backgrounds nito ni Alice Go. But before that, isatumar natin, nandyan po si Marilo Bidnarek, Beth Modesto, Rosalie Cartera, hi to si Mizo LB, nandyan po si Virgilia Varon Sadugyo, Annabel Hoson, Gemma Sampilo Camarines, nandyan po si Rolando Ulay Diaz Agbawa, JRN, Apple Nash, and hi to Paul Cabrera. Papakita ko sa inyo makabayan. Yung interview po ni Senator Win Gatchalian, kasi nga napag-usapan na dito, doon po sa programa po ni Christian Esguera makabayan, napag-usapan na dito yung tungkol po nito ni Mayor Alice Go. At saka ang iniisip ko noon makabayan, di ba sabi ko, I think how many days ago na baka ito pong si Alice Go, ang napalikot ng makabayan parang isang grupo ng mga pugo ng mga Chinese, pinapatakbo po ng Chinese community ito pong si Mayor Alice Go para siya po dito ang maghawak po sa pugo makabayan. Parang maging front act dito ito pong si Mayor Alice Go at para po mayroong proteksyon yung pugo makabayan. Yan po ang nasa isip po ni Win Gatchalian. For more details, let's watch this. Nung yung unang pogo, yung Hongsheng, ang pangalan ni Hongsheng, nag-apply, ang applicant nito ay si Alice Go. Hindi pa siya mayor at that time, nanalo siya noong 2022. This was around 2020. Kaya direktang konektado si Alice Go, si Citizen Alice Go at that time, dito sa Hongsheng na na-raid. At yung may-ari ng lupa, itong landowner, ang pangalan ng corporation ay Baofulan. At that time, in 2020, 50% ng Baofulan, ang may-ari ay si Alice Go. At on record, ang kanyang position doon sa Baofulan ay presidente. So ang ibig sabihin nito, talagang siya yung may-ari ng land corporation, siya yung applicant ng Hongsheng. So konektado siya dito sa unang Pogo company. Sa pagkakaalam nyo, kailan niya, when did she acquire ownership of this company tsaka itong property? Itong Baofulan, I'm trying to remember the exact date, but it was, I think it was incorporated mga 2019. Pero sigurado ako na yung letter of no objection ng Sanggunian ibinigay sa kanya noong 2020. So, siguro ang incorporation nan around 2019 to 2020. More or less, nasa ganyan dates. At nakita rin namin na 50%, malaki yung pagmamay-ari niya dito. 50% ng company siya may-ari. Kaya nung tinanong namin siya, nung sa hearing, sino ang nag-invest dito? Sabi niya, hindi niya alam.
At sabi ko, sa laki ng investment nito, ano ang kita mo dito? Anong return mo? Kasi normally, kung nag-i-invest ka sa negosyo, dapat alam mo kung kailan yung payback period mo, kung ano yung kita mo. Pero hindi niya rin masabi dahil sabi niya, ano lang siya dito, investor at hindi siya yung nagpapatakbo. Pero on record, siya yung presidente. No? So kung presidente ka ng kumpanya, ibig sabihin, ikaw nagpapatakbo. At nagtali yan o nagtugma yan doon sa application niya ng mga building permit, sanitation permit, lahat nakapangalan sa kanya. So ang ibig sabihin, siya talaga ang nag-a-apply in behalf of Baufulan. Kaya yung sinabi niya, hindi ko alam kung ano nangyari sa Baufulan. Parang katakataka dahil ikaw yung presidente, ikaw yung applicant, ikaw yung 50% investor, hindi mo alam kung ano nangyari sa kumpanya mo. Sa pagkakaalam niya, saan ba nanggaling itong si Alice Guo? Bakit sa niya na-acquire yung wealth na yan to be able to own this? Actually, Christian, yan ang aking theory, no? Kasi nung tinignan namin yung financial statements ng Baufulan, ang asset niya 1 million lang. At ang sales niya almost zero. Sabi niya, kami nagpapaupa lang kami. So kung nagpapaupa ka, meron kang benta, di ba? May sales ka. Pero nung tinignan namin yung financial statements, wala ring asset. So ang theory ko dito, merong ring angulo ng money laundering. Ibig sabihin yung pera nanggagaling sa hindi maganda or sa mga maduduming paraan at binubuhos dito sa construction para luminis at gawing negosyo. So may angulo ito ng money laundering na pinag-aaralan rin namin. Pero nung tinanong namin siya diretso saan nanggaling pera, simple sagot niya, hindi niya rin alam. Kaya siya natuturing yung amnesia girl, no? Karamihan sa mga tanong nyo, hindi niya maalala. If you look at the transcript, ang sagot lang naman niya, hindi ko maalala, hindi ko alam, o babalikan ko kayo, kukunin ko yung dokumento. No? So, yun lang naman yung tatlong sagot niya surrounding sa mga tanong namin ni Senator Risa. Pero ayun, bago siya naging mayor, no? So sabi niyo businesswoman siya. So involved siya rito sa company, 50% yung kanyang pagmamayari. Pero sa pagtanong-tanong niyo, saan siya nanggaling? Bakit bigla siya sumulpot? Matagal na ba siya taga dyan? Kilala ba siya ng mga tao before her election? Nung nakuha niya yung kanyang birth certificate, 17 years old na, no? Late registration, via late registration yung kanyang pagkuha ng birth certificate. So ang ibig sabihin, for 17 years, wala siyang birth certificate. At nung tinanong namin saan siya pinanganak, sabi niya sa bahay, sa Comadrona. At kung saan siya nag-aral ng elementary, nag-homeschool raw siya. At parang lumalabas kasi sa pagkaintindi ko, hindi talaga homeschool, parang tutor lang eh. Parang kumuha lang ng tao, sabi niya, pangalan ng tao, Rubilin. Kumuha lang ng tao para turuan siya. And then, hindi rin siya nag-college. Dahil sabi niya, hindi siya nag-college. So, for 17 years, parang walang records kung saan siya nag-aral, wala siyang birth certificate, at wala rin ibang mga, let's say, diploma or enrollment documents. At, so, tinanong rin namin, no? At tinanong rin namin kung sino yung mga magulang niya. Nagbigay siya ng isang Chinese name. Yung father niya raw is Chinese. At ito actually yung pinaka-glaring inconsistency. Christian, tinignan ko ulit yung kanyang birth certificate. Nakasulat doon, Angelito Guo, Filipino. Pero in her speeches and even in her pronouncement sa committee, Chinese in father niya. So again, may inconsistency doon. So tinanong rin namin kung sino yung nanay niya. Sabi niya, hindi niya kilala yung nanay niya. No? So walang records kung sino yung nanay niya. But in the birth certificate, Filipino raw yung nanay niya. So what do this information tell you? And are you buying them? Ako, mas maraming question mark eh. Kasi nga, may mga inconsistencies eh. At alam ko maraming nagtatanong kung siya ba talaga ay Pinoy or Chinese siya. Ang makakasagot lang niyan, parents niya. We have to determine kung ang parents niya Chinese or Filipino. Dahil sa atin, diba sa atin sinusundan natin yung bloodline eh. Kung ang isa sa parents mo, kung parehong parents mo foreigner ang citizenship mo, magpa-naturalize ka. Pero kung isa sa parents mo, Pinoy, pwede kang maging Pinoy at the age of majority, pipili ka, diba? So, but we have to determine first kung yung parents niya ay Pinoy o hindi Pinoy.
Pero na-check nyo ba kung totoong tao yung mga binabanggit niya? Magandang tanong yan. To be honest, ongoing yung amin validation. Of course, the committee kumukuha pa rin ng mga information at data tungkol dito sa mga personalidad. No? So, talaga ang dapat para malaman kung ano talaga yung kanyang citizenship, dapat tignan natin yung citizenship ng kanyang magulang. Tsaka yun sa kanya, sa pagtatanong niyo ba dyan sa mga taga-Banban, no? Kilala ba siya nung bata? Sabi niya, lumaki siya dyan, di ba? I suppose, miski homeschooled siya, quote-unquote, di ba sabi niya, lumaki siya sa hog farm. Siguro naman lumalabas siya, di ba? Siguro naman meron nakalaro yan, may nakakita dyan, di ba? Well, Christian, marami ako nakikitang sa YouTube. Habit ko kasi sa gabi manood ng YouTube. So nakikita ko yung mga may mga news clips, no, galing sa iba't ibang media outlets na ini-interview yung mga taga-Banban. Sabi naman ng mga taga-Banban, nakikita nila siya nung bata pa. Kilala nila yung magulang nung bata pa. So these are random interviews ng mga news outlets, no. So I'm not sure, hindi ko ma-validate kung totoo o hindi, but malabas yun sa YouTube. Pero nga, idea na paano niya na-acquire yung assets na yan to be able to own this company. Tsaka laki, diba? Sabi niya almost 10 hectares. Hindi siya biro, no? For a town that small. Correct, hindi biro. Like for example, I'll give you an example. Balikan ko lang yung mga interview, Christian. Yung mga interview kasi, mga tao yun Importante yung ebidensya, no? Importante yung dokumento. At sa mga nakikita namin dokumento, may mga inconsistency o kulang ng dokumento. At kaya maraming question mark na lumalabas dahil from 0 to 17, nung pinanganak siya hanggang 17, walang dokumento No? So hindi namin makita. Unlike ikaw, meron kang school records, meron kang let's say medical records, meron kang, di ba, pag nag-enroll ka, meron kang enrollment records. Sa kanya, wala. So, kaya importante yung dokumento rather than yung mga ini-interview yung tao. But, kaya yan namin kinukuha ngayon. Now, going back to the facility, napakalaki talaga. Bigyan kita example. Pumunta kami doon, Christian. Yung mga mastermind, nagpatayo sila ng villa. No? 14 villas ang pinatayo doon. Each villa will cost about 40 to 44 million, sabi ng PAO. So, yan kaagad, kalahating billion na. No? Almost 500 million pesos na kaagad. Villa pa lang yun. Wala pa yung building, wala pa yung warehouse, wala pa yung condominium, wala pa yung mall. May malaking mall kasi doon. Wait lang, Senator. Sorry. When you say villa, ano to? Para mga Italian villa? Yan? Asa yung maganda? Lavish? Maganda talaga. 3-story siya at ito yung kakaiba nitong villa. May underground tunnel at may panic room. Kaya nung nag-grade yung PAOK, yung pinaka-mastermind, yung fugitive, yung si Mr. Huang yata yung kanyang pangalan, nakatakas dahil pumunta siya doon sa tunnel at nakatakas na. At nung tinignan rin namin yung records, itong Mr. Huang na ito, partner ni Mayor Guo sa Baofulan. At itong si Mr. Huang na mastermind ng Pogo, meron siyang case sa China at may warrant of arrest na. Kaya tinanong rin namin, alam mo ba na itong partner mo ay merong warrant of arrest at ito yung pinaka-mastermind ng Pogo? Of course, ang sagot niya, hindi niya alam. Pero nasa loob ko kasi kung ako ay negosyante, dapat alamin mo kung sino yung mga kapartner mo. Diba? Mayroon ka ng kutob kung itong kapartner mo matinuto o masamang tao, diba? Kasi ang laki ng perang ilalagay mo Yung operations na yun, kasi na-monitor ko yung raid na yan, no? Talagang nakakagimbal. Tsaka yung sa mga viewers natin yung binabanggit ni Senator Gatchalian, yan po isa sa mga sakit dito sa Pogo Diba yung mga dinudukot ng mga foreign nationals, pinipilit magtrabaho dito. Iba dyan, ginugulpe, kinikidnap, pinapatay, di ba? May mga nangyaring shakedown. Yun ang konteksto niyan. Pero dito, sa pagkakaalam nyo, business investigation na naisubmit sa inyo, no? Paano nakapag-establish ang ganyang kalaking operations sa Bamban? Actually, yun ang pagtitignan mo yung mapa, tsaka yung mga lumalabas sa YouTube na news reports. Kasi fino-focus nila yung Municipal Hall. Literally, itong Pogo Hub na ito ay kitang-kita mo from the Municipal Hall. In fact,
less than 300 meters lang. Ibig sabihin, walking distance lang talaga siya from the municipal hall. Kaya naisip-isip ko, kung mayor ka, 800 ang nagtatrabaho doon, makikita mo 800 na foreigners papasok, palabas, pasok, palabas. At pogo ito, kung mayor ka, medyo magtataka ka rin bakit 800 na tao pasok, labas doon. At I think dapat maging alisto ka na pogo ito, baka mayroong illegal na nangyayari. Kaya maganda yung tanong mo dahil hindi ko rin malaman kung bakit for almost 2 years naka-operate itong Zone U1 nang hindi na detect ng LGU na mayroon palang human trafficking na nangyayari. Tsaka nga di ba? Ano yung basa nyo rito? Dumadali naman siyang parang, anyway, quiet muna. Ang basa ko dyan is, itong si Mayor Go, established na konektado siya doon sa first Pogo. Ang kutob ko dyan, ang mga Pogo marunong na magpatakbo ng mga kandidato. Meron ng tawag ko nga Pogo politics. Kung mayroong narco politics na yung mga drug lords nagpapatakbo ng kandidato, itong mga Pogo marunong na rin magpatakbo ng kandidato. At marunong na rin silang maglagay ng mga kandidato para may proteksyon. At nakita ko ito si Mayor Go. Tingin ko hindi titigil as mayor ito. Baka tumakbong congressman or governor dahil mayroon siyang backing niya. Ang laki. No? We're talking about billions of peso ang nasa likod niya. Unless matanggal siya. Isa sa mga binabanggit is yung ruta ng co-warranto petition, di ba? Kasi hindi niya establish yung qualifications niya. Nabasa ko kanina na yung Soljan merong determination activity. So, para ma-determine kung Filipino nga siya kung hindi. Dahil nga, Filipino lang ang pwedeng tumakbo for public office. Ibinabanggit yung Pogo politics. It's very alarming kasi nga, ang daming resources ng mga operators na yan. So, madali sila magpondo ng kandidato kung ito man yung nangyayari. Dito, gaano ba sa tingin nyo ka-widespread ito? Kasi mukhang lumalabas dito, pinatakbo siya para protektahan yung Pogo na ni-raid. Tama ba? Parang ganun ang aking teorya. No? Parang ganun ang aking teorya. Dahil nga, yung unang Pogo, yung Hongsheng, konektado siya doon. Siya yung may-ari ng lupa, kahit na sinabi niya nag-divest na siya. At humingi kami nga nag-proof ng kung ano yung nag-divest. Kung meron siyang dokumento doon sa pagbebenta niya ng kanyang share. Pero marami kasing mga dokumento pa naglilink siya doon. For example, until now, nakapangalan pa sa kanya yung electric meter nung Pogo Hub. At nakapangalan din sa kanya yung meron kasing nakitang doong PLDT, yung telecom, nakapangalan din sa kanya. No? So, maraming nagko-connect sa kanya even though sinabi niya nag-divest siya, pero yung mga dokumento nagko-connect sa kanya. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. So isa na rin po natin, nandyan po kasama natin si Sir Victor Robin, Danilo Hidalgo, Gemma Ramirez, Joyful Pinay, nandyan po si Betty Bautista, si Ashen, Haitsu Conrado Barion at saka sa kanyang ate na si Carmelita Barion Carrion. Haitsu Emergencia Yungko from Anchorage, Alaska, USA. Nandiyan po si Nida Wibrech, Evelyn Garcia, Monet Borromeo, and shoutout po sa user from Manila. Okay, so yan po ang ating mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po. Naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing mapalapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan. Ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Amen.
So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.